may winner na ba tayo, Kuya Hill? Kay Kuya Arnold Messina Baluyot, good morning po sa lahat ng nakikinig. Sabi naman ng Mapicon Tarlac, good morning Province of Tarlac, sabi ni Kuya Andy San Luis. Sabi ni Ma'am Miles Angeles, good morning Paralympics. Sabi naman ni Arnold Messina Baluyot, Paralympics para sa mga PW natin Katarlakenyo. Tama ba yun, George? Paralympics daw. Paralympics. Pagka tama, ang nauna rito si Miles Angeles, di ba? Si DJ Amber. Tama ba yung sagot, Sir George? Oo. Meron na susunod na ano correct. Paralympics. So, nanalo ng 300 na ngayong araw na ito para sa unang katanungan ay si Ate Miles Angeles. Nanalo ka ng 300. May pitang bilin sabi ni Sir George. First come, first serve. Yan, ano? Ito pa yung tanong, Ito pa yung tanong, mga kaibigan. Namamahagi ng biyaya ngayon ng Kanlahi Festival. Magpapasimula na nga kasi sa A4. Ito na po yung ikawalong taon ng Kanlahi Festival. O yung second question. Ito, second question. Basahin dito, 300 din Ang second question po natin, ayon po sa ating Provincial Tourism Office, ano ang International Beauty Pageant? Ang sasalihan ng winner, ito yung mananalo ng Binibining Kanlahi bilang official entry ng bayan po ng probinsya ng Tarlac sa nabanggit na pageant. Ayan yan ang tanong, mga kaibigan. Ano ang International Beauty Pageant ang sasalihan ng magwawagi ng Binibining Kanlahi bilang official entry o kinatawan ng probinsya dyan po sa nabanggit na pageant. Mananalo din ng 300 pesos sa mga kaibigan ang sino mang makakasagot ng tama. Ang judge dito, siyempre, sina George, Sila yung magsasalita kung tama yung mga kasagutan natin, bukas na po yung ating chat box, mga kaibigan. Kuya Hill, buksan naman natin itong libro ng pagbati ng Galaxy ngayong araw na ito. Ang page 301. Birthday pala ngayon itong lagi nating tagapakinig, mga kaibigan. Kahit nasa Masalasa, talagang malinaw na malinaw daw, klarong-klaro itong ating tinig dyan po sa Masalasa, Victoria. Ngayon ay nagbubunyi ang barangay Masalasa, lalong-lalo na ang lokal ng Masalasa sa pagsapit ng kaarawan ng kanilang isa sa mga PD po nila, si Kuya Albert Bandorio Sr. Maligayang kaarawan. Ganon din sa aking primo, sa aking kuya, si Kuya Abner Miranda, maligayang kaarawan. Kay ganon din kay Dayan Per Mercado Reyes, kay Kelvin Sarte, yung pinsan ng aking may bahay. Si Kagawad Abel Dueñas ng barangay barangay ito? Barangay ni na Ate Bea, Balingkanaway. Ayun. Maligayang kaarawan din kay Giselle Miranda Arcilla at kay Abang Lingkod. Hindi ko alam kung sino si Abang Lingkod, pero nakatala yung kanyang pangalan sa pahina 301 ng libro ng pagbati ng Galaxy.
Muli po, maligayang kaarawan po sa inyo. Sana ay ipasapit ng Panginoong Diyos ang maraming mga pagpapala sa inyong buhay. Sana ay manatiling malusog at malakas ang inyong pangangatawan. Lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyong buhay, sana ay maikarga sa inyo ng ating pong Panginoong Diyos. At sana kapiling po ninyo ang inyong pamilya, mamalagi po kayong maligaya, mamalagi po ninyong tanggapin ang ganda ng umaga, ang ganda ng araw, ang ganda ng buhay. Sana ay lalo pang dumaloy ang mga pagpapala sa inyong buhay at ang mga ninanais nyo, pinapangarap ninyo sa inyong buhay ay sana ay maidulot sa inyo ng ating Panginoong Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Sa mga pagdiriwang na isasagawa po ninyo ngayong araw na ito, sana ay isama po ninyo ang Galaxy Bake Shop sapagkat ang Galaxy Bake Shop ay masarap kasama sa bawat okasyon, celebrating its 40th year of bringing happiness. Namnamin natin itong awiting handog sa atin ng ating pong himpilan. Teka muna, balik tayo doon, Kuya Hill. Meron tayong yung sa Galaxy. Si Villamar, si Felix Abesilla Villamar. Kasama din ni Kuya Renzo Bautista. Maligayang kaarawan po sa inyo. Ayun, inuulit natin ang ikalawang katanungan, ano daw ang International Beauty Pageant? Ang sasalihan ng winner ng Binibining Kanlahi bilang official entry ng probinsya ng Tarlac doon po sa nabanggit na pageant. Ayan ay Kuya Marlon Estrada, magandang umaga sa iyo, Kuya Marlon. Wala pang sumasagot Alam po ninyo, si Sir Baby, sila po yung una yatang ginoong kanlahi, na actually, noon pa 1940 yata, pinagpatuloy po nila sa panahon ni Governor Susan Areno Yap. Matagal na hinto itong kanlahi. Hoy, maraming salamat daw, Sir Baby, sabi ni DJ Amber. Sige, keep on texting, may biyaya dito po sa pakikinig, dito po sa Unang Sigaw. Mamaya ay ihahayag po natin ang winner, pero punta muna tayo dito sa ating mga balita, Kuya Hill. Issues at mga balita, handog po sa atin ang Galaxy Bake Shop sapagkat ang Galaxy Bake Shop ay masarap kasama sa bawat okasyon, celebrating its 40th year of bringing happiness. National IDs di tinatanggap na pruweba sa government offices. Bakit? Wala umanong silbi ang PhilSys ID o ang National ID dahil hindi ito tinatanggap na pruweba ng pagkakakilanlan ng isang individual sa mga tanggapan ng gobyerno at iba pang mga opisina dahil umano sa kakulangan ng lagda. Without a specimen signature on it, the Philippine National ID has apparently been rendered useless as a proof of identity for its owner because it does not bear the holder's signature, ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers. Sinabi ni Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, ay isa sa may akda ng Republic Act number 11055 o ang PhilSys. 6 na taon na simula nang maisabatas ito pero hanggang ngayon ay marami pa rin ang naghihintay ng kanilang ID.
Bagamat may multa ang mga hindi kikilalanin ang national ID, ipinunto nito na ang simpleng sagabal sa missing na lagda di tulad ng iba pang mga valid IDs gaya ng passport, driver's license at iba pa ang sanhi kung bakit nawawalan ng silbi ang PhilSys ID. Sa ilalim ng Republic Act 11055 na naisabatas noong Agosto 8, 2018, ang PhilSys National ID ay magsisilbing valid identification na maaaring gamitin sa transaksyon, sa negosyo sa gobyerno at maging sa pribadong sektor. Bunga nito, hihingan niya ng paliwanag ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority dahil sa kakulangan ng lagda at 12-digit permanent identification numbers mula sa nasabing ID. Congressman, 6 na taon na po ito. Magpipitong taon na, bakit ngayon lang? Ang dami nang naibigay na mga ID, mga kaibigan. Bakit ngayon lang pinupuna? Oo, may punto itong pagpuna ni Congressman eh. Pero bilang tagapagtaguyod, bilang, di ba, itong ID, bakit ngayon lang nasisilip? Samantalang napakarami ng mga ID ang naibigay. Ako nga, meron na eh. Pero tama, itong sinabi niya, wala nga naman lagda at walang 12-digit na permanent numbers sa mga ID bearers, mga kaibigan. Ba't ngayon lang? Ang ibig sabihin ba niyan, ibabalik yung mga ID? Sayang naman ang ginastos ng Pilipinas. Mga kaibigan? Yan ang problema di ba? Ang dami nang nagastos ng Pilipinas dito, mga kaibigan. Ito nga ang kawani ng Philippine Statistics Authority hanggang ngayon ay nandyan po sa mga mall. Para po sa ngayon ay pagsilbihan itong ating mga mamamayan na hanggang ngayon ay hindi pa nakakakuha ng kanilang mga national ID, mga kaibigan. Bakit ngayon lang nasisilip ang ganitong mga ganitong mga pagpuna? Oo, may valid itong pagpuna ni Congressman na Robert H. Barbers eh. Wala nga naman lagda. Kaya kung bakit nung araw nagkaroon ng problema sa mga bangko, ayaw daw tanggapin itong mga national ID sapagkat kulang nga yan. Magkagayuman, yung sinabi? Ano yung sinabi? Na sino mang hindi raw tatanggap dito po sa mga national ID ay papatawan ng kaukulang penalty, di ba? O yun, kaya tinatanggap. Pero bakit ngayon sinisilip? Hindi ba pwedeng noon sana, diyan pa lang sa kamera dapat klarong-klaro na itong paglalagay ng mga kaukulang mga lagda at mga numbers, mga kaibigan. Bakit ngayon lang? Halimbawa, nakasulat nga doon sa ipinasang mga batas, ito nga paglalagay ng lagda dapat sa mga national IDs at saka sa yung pong 12-digit numbers, mga kaibigan. Di ba mga kaibigan, 6 na taon na, dapat noon pa lang nagpapasimulang mamahagi itong PSA, dapat pinuna na, di ba? Noong nung kokonti pa lang sana ito pong mga binibigyan nila, mga kaibigan, ngayon milyong-milyon na milyong-milyon na ito pong naikalat dito po sa bansang Pilipinas. Ang solusyon ba dyan ay ibabalik ang mga ID ito at gagawa na naman uli? Daming gastos yan kamatis naman O yan, eto, magpaliwanag daw kayo. Yung PSA po natin, magpaliwanag daw po kayo sa kamera. Bakit walang lagda at walang 12 digits number ito pong mga national ID? Tingnan ko nga sa akin.
na nasa taas. Merong number. Kaya lang hindi 12. Ano po, 16 itong number. Meron naman number. Wala nga lang lagda, mga kaibigan. Bukod sa napakapangit ko dito sa ID ito. Ewan ko, napangit eh. Okay. Parang hindi pa ako nagsuklay dito sa ID ito. Ano? Anong solusyon dito? Ibabalik ba ito? O yan, pinakita ko na kung bakit pangit no? Yan pa naman yung ang mahigpit pa naman ngayon ang COMELEC. Ano po? Ang COMELEC ngayon sa pagtanggap ng mga ng mga bagong botante, kailangan magpakita sila ng mga valid national issued ID. Ano po? Valid national issued ID. Kabilang yan yung national ID. Ibig sabihin, hindi tatanggapin sa COMELEC yan. Makipi na yung COMELEC, di ba? Ikaw ba ay nagpa-register na sa COMELEC? Nako, magpa-register ka na, iha. Huwag kayong pupunta sa mga sa mga panahon na malapit na magsara ang COMELEC. Hanggang October lang yan. Pagkatapos sisisihin nyo ang COMELEC, ang dami pong pila. Samantalang ngayon pa lamang ay binuksan na. Actually, ngayong Marsong ito, ito nakuha ko sa kalatas ng Tarlac City Information Office. Yung pong ating pong mga kawani ng COMELEC ay magsasadya pa sa mga malls upang doon maging doon ay pagsisilbihan ito pong ating pong mga kababayan na sasapit na magiging 18 kasama na ito pong mga iba mga iba pa na ibig mag-transfer ng kanilang tala ng kanilang pagiging botante sa isang bayan. Lilipat na sila dito po sa Tarlac. O kaya naman ito pong mga kababayan natin na nag-absent sila sa nakaraang 2 botohan. Automatic kasi yun ay tatanggalin po kayo dito po sa talaan ng COMELEC. Ibig sabihin, hindi na kayo pwedeng bumoto. Para sa gayon ay ma-recover ang inyo pong tala, ay kinakailangan magsadya pa rin kayo dyan po sa COMELEC. Ito, binuksan. Ngayong buwan ng Marso. Hindi ko lang, mamaya titingnan natin yung schedule. Buwan ng Marso, lalabas din ang mga kawani ng COMELEC para pumunta diyan po sa mga mall para mas marami pa ang mga kababayan po natin ang mapagsilbihan po nila, mga kaibigan. Kay Kuya Jason Espinosa Mamawal, good morning ka, Wilmer, sabi niya. Ay, eto na. Kay Baluyot Messina Arnold, Miss Universe po, sabi ni Arnold Baluyot. Kay Adrian Saludes, Miss Universe Philippines. Ay Baluyot Messina Arnold, kaya po siguro may QR code ang national ID kasi po doon na nakalagay full information po. Tama si Arnold merong QR code Pag QR code, ikaw lang nagmamay-ari ng ng QR. Nandyan na yung impormasyon, yan pala, pwede naman pwede na. Di ba? Hindi na kailangan ibalik ito sa milyong-milyong Pilipino para muling gumasos ang ating bansa sa pagpapagawa ng ID may lagda, di ba? 6 na taon na itong nakakaraan. Ang dami nang nai-issue mga ID, ngayon pa lang sinisiyasat yan. Pwede na ito. May QR code naman pala
saka may number na hindi 12, 16. 16 yung nakalagay sa taas ng aking litrato napangit. Oo, pero at least nandyan yung pangalan ko, di ba? Nandyan din siguro pagka ito ay iniskan, Arnold, makikita yung lagda mo dito sa QR code na yan, Kahit nga dun sa mga pangalan nito, dun sa mga staff na wala pang ID, papakita lang nila yung kanilang staff. May QR code na rin yun, di ba? O yun, sapat na yun. Ayun, George, sinong nanalo? Tama ba ang Miss Universe, George? Oh, tama raw, tama. Miss Universe, tama. Napakatindi pala nito, bukod sa mga karangalan na ikaw ay manalo ng binibining kanlahi, di ba? May mga premyo din yan ng mga kasa prizes. Ay ikaw pa ang magiging official entry. Kinatawan ng probinsya ng Tarlac dito po sa Miss Universe Philippines, mga kaibigan. Kaya ang nanalo, sabi nga ni Kuya George, first come, first serve basis, ang nanalo si Arnold Messina Baluyot, Miss Universe. Konti na lang, Adrian Saludes, congratulations kay Arnold Messina Baluyot. O, ito pa yung tanong, huwag kang mag-alala, Adrian. Meron pa pagkakataon. Sayang din daw yung effort sa pagpila para lang makakuha ng national ID. Di ba? Oo nga, tama. Pero aircon naman Ate Miles Nakaupo ka naman di ba dito sa sa City Mall, di ba? Nakalatag ang maraming upuan, di ba? Ang kasabay ko bang, alam po ba ninyo yung kasabay kong kumuha ng ID noon, mga kaibigan? Walang iba kundi yung ating dating alkalde dito po sa lungsod ng Tarlac, si Mayor Ace Manalang. Nakasabay ko. Kita kami diyan sa City Mall. Gusot na gusot pa yung buhok ko noon nakita namin may pila. Nakipila na rin kami. Kaya lang hindi ko nakakuha yung di ba may doon, may Land Bank ATM, hindi ko nakakuha yun Hindi na ibigay sa akin. Pero yung ID nakarating. Ayan Teka, may susunod pang tanong bago tayo mag-commercial. May nanalo na sa 2 katanungan ni Sir Baby Teka, 200 lang ba ito, Sir Baby? Bakit hindi pa natin gawing 300 din? Kasi yung sabi niya kanina, 2 300, isang 200. Sabi niya, 332. Sabi niya, para buo na, 1K utang. Gawin na natin 300, George, Yung susunod na katanungan, Napakahirap pa naman ang tanong. Ito mga kaibigan, ito yung tanong Ito yung tanong. Third and final question ni Sir Baby Lugay ng Provincial Tourism Office. Anong taon, na binuo ni Governor Susan Areno Yap at Tourism Office kasama si George Stregan dyan ang Kanlahi Festival? Ang Kanlahi Festival, anong taon daw? Anong taon daw binuo ni magkasamang binuo ni Governor Susan Areno Yap at ng Tourism Office ang Kanlahi Festival na ngayon ay magse-celebrate magsimula po sa March 4 ng kanyang ika-8 taon na Kanlahi Festival. Yan ang tanong mga kaibigan
O yung ano dyan, okay daw, 300 pa rin ang mananalo. Ano po? Ang mananalo dun po sa ikatlong katanungan po natin. Ang saya-saya, napakarami mong napapaligaya, Sir George Tregan. Lalong-lalo na kay Sir Baby Lugay. Ang daming nagtatanong kung hahabol siya ng Vice Mayor. Tanong natin siyempre, yan ay mga kuro-kuro ng ating pong mga kababayan, expectation, pero at the end of the day, ang magpapasya pa rin, siyempre, kung sino ang may-ari ng katauhan. Di ba? Sir Baby pa rin ang magpapasya dyan, ha? Pero hindi naman daw sarado yung kanyang pintuan. Kay Kuya Jay Austria, yung ating katoto, yung ating mga kasangga, yung ating mga idol dyan po sa Provincial Information Office. Good morning pa, shoutout kami dito, PIO Office headed by Sir Arvin Caballo. Si Kuya Arvin, magandang umaga sa inyo, Kuya Arvin, kina Kuya Jojo Pascual. Magandang umaga. Sa lahat ng mga kasama dyan, Kuya Jay, banggitin mo lahat yung dito, i-text mo lahat yung mga pangalan ng mga kasama natin dyan para ma-shoutout natin dito sa ating palatuntunan. Lalo pat namamahagi ngayon ng biyaya ang Provincial Tourism Office na pinamumunuan ni Sir Baby Lugay. Okay, yung pong tanong natin kanina, yung pong third and final question na mananalo din ng 300 pesos sa worth of GCash ay anong taon daw pinasimulan, binuo ni Governor Susan Arenoyat, katuwang ang Tarlac Provincial Tourism Office. Ito pong Kanlahi Festival na magse-celebrate na ng kanyang 8 taon simula sa March 4, araw ng Lunes. Binabati natin si Alvin, si Eldan, si Francis at saka si Picoy na pawang nandyan sa PIO na kasama ni Kuya Alvin Caballo. Ganda nito. Okay, mamaya, ang magpapasya kung sinong mananalo, si George Tregan pa rin. Samantala, yung pong mga balita at winner nitong third and final question po natin ay ating pong ihahayag makalipas ang second set ng ating pagpapakilala ng ating mga sponsor. Huwag kayong aalis, babalik po kami.